Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Shout out po sa lahat ng ating... Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out to all our channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, mga guro, nalilito na ako. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcos. Pag-usapan natin mga kababayan, yung pagbagsak ng mga pro-Duterte vloggers and influencers. From 2016 to 2022, they are the prominent vloggers dahil nasa Duterte side sila. Oo, dumami po, sumikat po sila, karamihan dyan. Ngayon, mga alta na sila. Yung iba pong nakita nyo doon sa TRICOM hearing nung last Friday, no, yung ikatlo ba yun na hearing nila? Yung mga umattend doon, yung mga ibang nag-iiyak doon, yung po sila mga member po ng alta ng grupo ng mga vloggers na supporter ni Digong noong 2016 to 2022 hanggang ngayon. Nandun po yung mga ibang personalidad doon. Meron doon yung uhugin lang. Oh. Pero nakikisaw-saw. Oo. Ngayon, mga kababayan, after na magsiamin ang mga kupal na yon, na mga fake news sila, nagsabing, opo, tanga na po ako. Meron pang nagsabing, hindi po ako pro-Duterte o pro-admin. Meron din doon sinabing outright na dininay na hindi daw siya DDS. O, tingnan ninyo. Manang-mana lang sa mga amo nilang Duterte. When push comes to shove, I will save myself before you. When the boat is sinking, I'm gonna get the last salbabida bago ikaw. I rather save myself on the sinking boat than to sink with it. The boat is sinking. Bahala kayo. I wanna live. Gusto po ang kumita sa YouTube ko. Di ba meron doon? Yung ano lang doon, yung saling pusa. No, hindi siya alta. Yung nakita niyo mga alta doon, nandun eh. Nakita ko po mga larawan yan, oo. Ngayon, ito namang isang anti-Marcos ba ito? O kakamping ba ito? Nagtatanong lang po ha? Kakampi ba ito ng mga dilawan? O kasi, ito pong dating ex-Department of Finance official na si Michelle Magno files cyber libel case o cyber libel complaint versus vlogger Sas Sasot. O, kilala nyo yung Sas Sasot? Si Alan Troy. Ano ba to? Totoong babae na ba ito o siya pa rin ay tinatawag na ladyboy? Tatanong lang po o curious lang po tayo, nakikimarites. Ikaw ba, Sas Sasot, ay yung ladyboy pa din? O, tatanong lang, may question mark. Kinasuhan po siya ni Michelle Magno ng cyber libel. Yung napanood ko po yung nandun lang ako sa first part nung collab nitong si Magno saka si Christian Isguera. Ang naintindihan ko dati pa no na naimbitahan itong si Sas Sasot sa isang na-interview daw siya ni Cielo Magno. Kasi nga, lagi siyang tinatag ni Sasot sa mga posting niya, no? Ngayon, kung ano-ano daw ini-issue nitong Sasot kay Magno. So, pinapunta niya sa live niya, sa kanyang podcast o whatever, ayun. Sabi ni Cielo Magno, akala ko matapang, yun naman pala mag-a-agree din sa mga sinabi ko. So, ibig sabihin, pareho silang may utak pero siguro mas may alam itong Cielo Magno sa mga pinagsasabi niya. Dati siyang Department of Finance official, alam ko, napatalsik lang yun. Di ba? Hindi ko lang po alam kung kakamping ito o dilawan. Nagtatanong ako, huwag niyo na ako idemanda.
Ano ang sabi ni Cielo Magno? Bakit niya dinimanda si Alan Troy Sasot? Sabi niya dito, former Department of Finance Undersecretary Cielo Magno on Tuesday filed a cyber libel complaint against blogger Pro Duterte itong Sasot na ito, accusing her of malicious imputations and wrongs. Quote, "Today, I filed a criminal complaint against Sasot for the crime of cyber libel." Naku, criminal complaint. Yari ito. Kung nasa Pilipinas ito, hello, CIDG General Torre, ang dinig ko po, mga kababayan, for the meantime, nandun siya sa Chingchunsu, the land of Nihao. Like many others, I have been the subject of malicious imputations and wrong by Miss Sasot. It's time to push back and to use all the legal remedies that are available to us to put an end to this display of impunity. Ayan, tama po yan, tama yan. Ito rin naalala ko, yung interview na panood ko ni F.L. Lisa at ni Katunying. Tinulungan ito ni F.L. Lisa, itong si Sasot, nagpatulong. Pro bono daw, bigla na lang daw, ano ba yun? Iniwan sila, mukhang nakipag-ayos na lang. Ayun ngayon, maghanda ka. Ilang counts itong isinampa na kaso ni Miss Magno sa'yo. Magno and Sasot have had contentious online exchange since last year regarding the former criticism of Vice President Sara Duterte's confidential fund spending. Siguro nag-ad hominem na to kung ano-ano ang pinagsasabi. Ito po ang sabi ni Magno, that one of the online posts that pushed her to file a complaint was Sasot's post last February 6, which read, "Sa sobrang galit ni Cielo Magno kay Mary Grace Piatos, binigyan niya ng ilang bilyon mga congressman para hanapin ito. Economics prof nga, may demand, may supply." Ay, hirap nga yan. Isa yan. Ito yung nag-push kay Magno na ipailan siya. Biruin mo, sabihan mo na binigyan niya ng ilang bilyon. Ibig sabihin, nanuhol si Magno. Nasaan ang ebidensya mo? Diba? Itong mga pro Duterte vloggers, mga followers, mga minions ni Duterte, they keep on blurting those mga naratiba. They will accuse you of something na wala naman silang mapakitang pruweba. Just like sabi nila, na-detain sa LA si F.L. Lisa because of the whatever death of some person. Wala naman silang mapakitang ebidensya, walang police report. But nag-imbestiga ba sila doon sa presinto kung saan din nila si Lisa? Mayroon bang mugshot si Lisa? Nag-fingerprinting ba si Lisa? Wala! Kundi bunganga lang, ganito rin. Siyempre, sinong hindi mapipikon dyan? You are accusing me of wrongdoing, but you cannot show even an inch or an iota of evidence? Ngayon, tama lang. Ako, nasa-side ako dito ni Cielo Magno, even though na iba ang politika niya sa akin. Iba ang kulay ng politika niya. Sorry naman, Cielo Magno. Alam ko, kakamping ka Lenny Binoto mo, di ba? Pink ang kulay ng rosas, di ba, Magno? Ang bali-balita ko pa nga, pati yata mga anak ni Cielo Magno, nadamay na. Bawal naman yon. Walang damaya, walang samahan ng pamilya. Ako nga, binabatikos ko nga si Putit dito. Si Putit lang Hindi ko sinasama yung asawa. Hindi ko sinasama yung dalawang anak. Si Putit lang. Ganon lang. Si Pulong, ganon din. Diba? Mga gonggong Sabi nga ni Sir Ivan, mga gonggong talaga Shout out po, Sir Ivan GIL Review TV. Maski na malaki na channel mo, sige, pinanonood ko pa din yan, pinopromote ko pa. Diba? Now, tama lang yan. Sabi nga sa amin gonggonam. Gonggonam. Alan Troy, Sasot, Rogando. Gonggonam. Okinam na mo. Sabi nga ng mga nanay ko noon, sabi ng nanay ko, baoninam. Naaliwan siya. Alam mo na yon sa mga taga Pangasinan, alam nyo na yan. Okay? Punta naman tayo dito sa isa nating pang-topic. Si Hunasan, kakampi pala ng mga Duterte. Sabi dito, sa report ng GMA News noong March 24, Baste, Hunasan, mulling petition to bring ex-President Duterte back.
magpipetition daw sila sa ICC, no? Ibubuod ko na lang sa inyo dito. They will plan to file a petition sa ICC para ibalik daw po si Rodrigo Duterte. Sabi pa nila, we are aimed to gather as many signatures para yata pong signature campaign. Parang yung ayaw na ayaw ng mga Duterte na gagawin daw ng mga congressman noon. Ano bang tawag doon? Yung para daw baguhin yung constitution. Gagamit sila nitong signature. Oo. Papapirmahan daw po kayo. Ha? Yan ang gustong gawin ni Honasan. Gusto niyang tulungan ang mga Duterte. O, siyempre, ano ba talaga ang natural na intensyon ni Honasan? Kumakandidato po yan for senator. O, nakita nyo na ang totoong kulay ni Gringo Honasan. O, baka naman malaki din ang kanyang utang na loob sa Duterte kay Digong. Tanong lang natin si Gringo Honasan. Malaki po ba ang pagkakautang na loob ninyo sa mga Duterte? Nagtatanong lang po. Now, eto rin po sa balita ng GMA News. March 24 yon, March 26 ito. Signature drive for Duterte, return to PH launch. Nagda-drive na po sila, nanghihingi na sila ng pirma. Kasama po dito, yung mga retiradong mga pulis, si retired PNP General Diosdado Villaroso, si Gringo, si Sagip Duterte, Sagip Party List, sorry naman po Rodante Marcoleta, and ex-Army Captain Dante Langkit, mga PNP, mga former PNP retired saka former Army retired, ayan. Maglalagay kami ng desk doon sa Liwasang Bonifacio, ay nako, talagang signature campaign. Ngayon, yung makakakita niyan, mag-usisa muna kayo. Tanungin nyo para po talaga saan itong campaign signatures na ito. Ayan. Baka mamaya sabihin sa inyo, iba ang kwento, pumirma kayo. Ay, para po to sa ganitong proyekto, pirma ka. Yung pala, pumirma ka para dalhin nila sa dahig. Ngayon, sabi pa dito ni Honasan, ay puta Honasan, ito, maniniwala ba kayo dito sa sinabi ni Honasan dito? Hindi ito anti-PBBM initiative. Hindi rin ito pro-FPRRD initiative. This is a pro-Filipino initiative. Dumudulog kami sa ICC. Dumudulog kami sa katas-tasang hukum ng ating bansa sa na tulungan ang samin na muna ng issue at ma-respond ito pangmupang sitwasyon. Hindi po ako naniniwala. Huwag nyo na kaming lokohin. Huwag nyo kaming lokohin. Yang ginagawa mo, Gringo Honasan, is for the Duterte interest. Hindi puro yan sa interest ng sambayan ng Pilipino. 51%. They want Duterte na mapanagot sa kanyang killings. Ayun ang sabi sa latest survey. Tapos gagamitin nyo ang sambayan ng Pilipino? Nek-nek mo. Wag kami Honasan. Wag mo kaming ululin. Alam na namin ngayon ang totoo mong kulay. Ano po ang sabi ng palasyo dyan? Sa Inquirer. Honasan, ICC's bid for Duterte's return won't be blocked. Hindi daw nila pipigilan. Ayan ang totoong demokrasya. Karapatan nyo yan. Ayan po ang sabi ni Palace Press Officer Yusek ng PCO, Attorney Claire Castro. Hindi namin naharangan yan. As for the government, we will not do anything because we no longer have any responsibility. We will not take any action regarding the ICC's legal system or legal procedure. Yun po ang sabi ni Yusek Castro. Well, it is his right to do whatever he wants to defend former President Duterte pertaining to Honasan's move. But it would probably better for him to coordinate first with Duterte's legal team as the ICC might not even acknowledge him. Correct. Tama yun. Diba? Si Roque nga, hindi kinikilala ng ICC. Kaya, pwede Honasan, kayo na lang. Buuin nyo muna yung 32 million na sinasabi ninyo. Buuin nyo muna yung 32 million na sinasabi nyong bumoto kay Sara Duterte, nasaan na sila. At huwag kayong mandadaya, huwag kayong manlilin lang ng mga kapwa Pilipino namin na pipirma dyan. Sabihin nyo yung totoo, huwag kayong manlilin lang. Di ba mapaglin lang ang mga Duterte, mga sinungaling at
Ang sinungaling ay kakambal ng magnanakaw. Hindi po ba? Paulit-ulit natin sinasabi yan. Huwag kayong palilin lang. Wake up, wake up! Sabi nga nila sa ABS-CBN, Hoy! Gising! Pahiram naman po. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.